No matter what it takes, even it will cost our lives. This is what you want from us, and Lord God, we surrender. Purify my heart, let me be as gold in precious silver. Purify my heart, be as gold.
Praise God, purihin ang Panginoon. Praise God, praise God. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga kapatid. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, anong oras man po kayo uma-attend ngayon, whether it is live or on a replay, gusto ko po kayo batiin ng isa pong pinagpalang araw ng linggo. Alam ko kabisado na po ito, lagi ko pong sinasabi. I hope that you are all doing well. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon sa mga panahong ito. Very challenging, tough time, mainit ang panahon, mainit ang ulo ni Mister, mainit ang ulo ng boss ko. Gusto ko pong sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon kaysa i-complain. Welcome po sa ating pong third installment ng ating pong series for the month of April entitled Meltdown. Can you type that in the chat, Meltdown? Pinag-usapan po natin for the past 2 weeks, ano po yung tamang response every time na tayo ay parang unti-unting nauupos na kandila. Nasubukan nyo na ba yun? Parang gusto na mag-meltdown, parang gusto mo na mag-breakdown because of the situations that you are in. Parang kang kandilang nauupos na parang gusto mong i-renew pero bakit ganito yung nangyari? Gusto mong lumakas. Pero parang natutunaw ako lalo. Nasubukan nyo na rin po ba na parang kang isang parang gusto mo na maging bula na lang na parang na mawala na parang bula instant lang dahil sa tindi, sa bigat ng problemang ating pinagdadaanan. Nasubukan nyo na rin po ba? Pinag-usapan din natin last week na parang kang unti-unting natuto yung puno. Kagaya ng isang puno na wala na talagang kakayahan na mag-grow pa because natutuyo na siya. Well, let me tell you this, hindi lang po ikaw ang nakakaranas niyan. Because lahat po tayo nakakaranas na para tayong natutuyo, nauupos na kandila, na parang gusto na nating mawala sa mundong ito, na parang bula dahil sa kahihiyan, sa problema na ating pong pinagdadaanan, para tayong puno na unti-unting natutuyo. Well, let me tell you this, lahat po tayo dyan. At some point of our lives, dumaan po tayo dyan, yung meltdown. Now, ang malaking katanungan, paano tayo magre-response every time na tayo ay dumadaan sa meltdown moments na ito. Now, isa po sa mga nagpapabagsak sa atin, whether ikaw ay Christian o hindi, whether ikaw ay may religion o wala, whether ikaw ay naniniwala sa Diyos o hindi, lahat po tayo ay posible pong dumaan sa tinatawag po nating mental health issues. Isa po sa pwedeng magpabagsak sa atin yung mental health issue po natin. At isa po sa matitindi na umaatake po, hindi lamang naman sa mga Christians, kundi sa lahat po ng tao, ay yung tinatawag po nating depression. Now, according po dyan sa World Health Organization na pinost po last year, March yan. Now, let us identify ano nga ba yung mental issue na to na tinatawag na depression. Let us identify. Depressive disorder, yan ang tawag dyan, also known as depression, is a common mental disorder. It involves a depressed mood or loss of pleasure or interest sa mga activities na ginagawa mo for a long period of time. So, ibig sabihin, depressive disorder ito na tinatawag commonly no, as depression, ito ay mental disorder na kung minsan nawawalan ka ng interest sa mga ginagawa mo. No? Kung ikaw ay nag-aaral, nawawalan ka ng interest sa pag-aaral for a long period of time. Depression is different from regular mood changes. Yan. Ito pong depression na ito, magkaiba po sila ng regular mood changes ha. Tsaka yung mga feelings na ating nararanasan sa pang-araw-araw. Ah, yung iba siguro bigla lang nalungkot pero magkaiba yung bigla lang nalungkot sa may matinding kalungkutan. Depression is different from regular mood changes and feelings about everyday life. It can affect all aspects of life. Ang depression po pwedeng maapektuhan yung mga aspeto ng ating buhay, including yung relationship natin sa ating family, sa ating mga kaibigan, at even sa ating mga community. Ito po ay nagre-result din ng malaking problema kapag ka ikaw po ay nag-aaral, nawawalan ka ng gana. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, nawawalan ka na rin ng gana. Depression can happen to anyone. Yan po ang sinabi ng World Health Organization. Ang depression po pwedeng mangyari kahit kanino, Christian ka man o hindi, naniniwala ka sa Diyos o hindi, may religion ka o wala, depression can happen to anyone. People who have lived through abuse, sino-sino ito, pwedeng ikaw ay naabuso or severe losses or other stressful events ng iyong naranasan sa buhay are more likely develop depression. Sila po ang nakaka-develop ng depression.
Karamihan po, no, mas madalas daw po, sabi ng report na ito, women are most likely to have depression than men. Mas marami daw pong nadidepress na kababaihan. Alam niyo po ba na there is an estimated 3.8 of the population ang nakakaranas po ng depression, including 5% of adults. 5% daw po ng mga adults sa buong mundo ang nakakaranas po ng depression. At karamihan doon, 4% among men and 6% among women. So 5% ng lahat ng adults, karamihan ng mga adults, 5% sa population ay nakakaranas ng tinatawag pong depression. At 4% po doon ay mga lalaki at 6% mga babae. At napaka-importanting maunawaan natin, and 5.7% of adults older than 60 years. 5.7%. Yung mas matanda pa sa senior years. Sila po, nasa senior years, sila po yung nakakaranas ng depression. And did you know that approximately 280 million people in the world have depression? Sabi po yan sa World Health Organization na pinost last March 31, last year lang. March 31, 2023. Imagine mo, kahit sa post-pandemic na, ay marami pa rin pong nakakaranas nito. Now, ito pong during depression episode na ito, yung depressive episode, ang isa pong tao ay nakaka-experience ng depressed mood. Ito yung feeling sad, irritable, at feeling empty ka na. They feel a loss of pleasure or interest in activities. Sabi ko po kanina, magkaiba yung depression sa nagbago lang bigla ng change o nag-change lang bigla yung mood mo. Magkaiba po yun. Now, ito pong mga symptoms na ito, na lumalabas, pakinggan nyo itong maigi, lumalabas po kung minsan ano yung mga symptoms ng pagkakaroon ng depression, yung poor concentration, yan, hindi ka nakakapag-concentrate, yung feeling or excessive guilt, yung sobrang guilty ka sa sarili mo, sa nagawa mong mali, o kaya mababa ang tingin mo sa sarili mo for a long period of time, hopelessness about the future, nade-depress ka, thoughts about thoughts about dying or suicide, gusto mo nang mamatay, gusto mo mag-suicide, disrupted sleep, yung iba hindi makatulog, yung iba naman nakakatulog pero paputol-putol, pagising-gising siya, changes in appetite or weight, bigla na lang siyang nawala ng gana kumain, or yung iba naman bigla na lang sobrang kain, feeling very tired, laging pagod at ang baba ng energy. Yan po yung mga typical na simptomas ng tinatawag po nating depression. And whether we like it or not, lahat po ay posibleng dapuan yan. Now, ang malaking katanungan, paano ba natin lalabanan itong depression sa spiritual na area? There's nothing wrong kapag kayo po ay gusto magpa-consult sa mga psychiatrist and psychologist. Kasama po yan. Katulong po natin yan. Hindi po yan kaaway. How to fight this fatal depression na ito? Now, let's look at the life of a great man of God who fought and eventually won depression. Lahat po, even the greatest man of God, even yung great man of God in the Bible, even yung mga pastors, even yung mga pastor's wife, even yung mga ordinaryong tao, dumadaan po dyan sa tinatawag po nating depression. Now, let's look at the Word of God sa Psalms chapter 42, verse 5 through 6. Babasahin ko po ito sa NET. Sabi po ng verse 5, "Why are you depressed, O my soul?" Natanong niya, kinakausap niya yung kanyang sarili. "Why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God, for I will again give thanks to my God for His saving intervention." Sabi po ng verse 6, "I am depressed, so I will pray to you while in the region of the upper Jordan, from Hermon, from Mount Mizar." Now, ito pong depression na ito, yung word na depression sa salitang Hebrew, context. Ito pong writer po kasi ng Psalm na ito, he was very discouraged. Pwede bang i-type natin sa comment section, discouraged? Meron bang sa atin ngayon, discouraged ka sa finances mo, discouraged ka sa family mo, discouraged ka sa
sa pag-aaral mo, discouraged ka sa business mo, ang hirap pagsabayan. Ultimately, discouraged ka sa personal walk mo with God, hindi mo na ibibigay yung the best mo sa Panginoon sa lahat ng yung ginagawa, lalong-lalo na sa pagmi-ministry. Kagaya dito pong writer ng Psalm, he was discouraged. Bakit siya na-discouraged? According to that verse, because he was exiled. Ibig sabihin, malayo po siya sa lugar ng Israel o ng Jerusalem temple. Now, don't get me wrong. God is everywhere. Kaya lang, sa isipan at sa puso, sa pakiramdam nitong psalmist nito, he was discouraged because he was exiled to a place far from Jerusalem at hindi siya makapag-worship sa temple. Ito pong may mga sa Bible po meron pong mga God-given holidays. Ang mga Israelites po, inaalala po nila na talaga pumupunta sila sa Jerusalem to celebrate. Pinapakita nitong psalmist na ito, nadi-discourage siya kasi he was exiled, malayo siya. He was discouraged. At alam nyo ba, punta muna tayo ulit dun sa pinag-uusapan natin kanina. Ang sabi po ng World Health Organization o WHO, ang depression daw is a leading cause of disability. Pakitype sa comment section, disability. Why? Because depression po can cause difficulties in all aspects of our lives. Minsan nadi-disable yung pag-aaral natin, yung productivity natin sa trabaho, yung time natin with our families, with our friends, with our community. Depression is a common mental disorder at ang depression po can lead to suicide from ages 15 to 29 years old. Now, meron pong mga effective treatment dito sa whether ito ay mild, moderate, or severe depression, nagagamot po siya at natitreat po siya psychologically speaking. Now, paano naman yung sa Bible? Sa spiritual side, paano natin i-handle yung depression as far as our spirituality is concerned? Now, tonight, this afternoon, this evening, anumang oras ka nanonood, whether sa live or replay, join me in our topic entitled Spiritual and Bible kapag ka ikaw spiritual na tao, ikaw ay Christian, pero kang pinagdadaanan. Ano yung mga therapy na hindi tinuturo ng mga psychologists and psychiatrists? Hindi lahat, hindi ko nila lahat. May mga psychologists and psychiatrists na Christian, pero hindi lahat. What therapy doesn't teach you? O what therapist? O ano yung mga hindi natuturo ng mga therapist na naibibigay ng Bible? Pag-usapan po natin ito sa spiritual side. Point number 1, sa verse 5. Why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God. Point number 1, ano yung spiritual prescription para sa mga depressed na tao? Particularly rin sa mga Christian. Number 1, wait for God expectantly. Itong taong ito, itong psalmist na ito, he was discouraged, he was depressed. Pero ang sabi niya sa sarili, sabi ng Bible, wait for God. And we need to wait for God expectantly. Ang sabi po ng salitang wait sa Hebrew ay yahal, na ang ibig sabihin ay to wait, to hope, to expect, to tarry, to stay, and to trust. To wait for God expectantly. Ano po ibig sabihin nito? What can we learn from this? To wait for God expectantly means, number 1, don't lose hope. Pwede bang i-type natin sa comment section, huwag kang mawala ng pag-asa. Itong psalmist na ito, this person is waiting hopefully sa ating Panginoon, sa pagkilos ng ating Panginoon. At karamihan ng mga translation no, yung NSB, NIV, NRSV, and even ESV, gumamit ng salitang hope. Don't lose hope. The person is hopeful or expectant. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya, pansinin mo karamihan na tinatamaan ng discouragement, ng pagkakadown, ng breakdown, ng meltdown, sila yung madalas tamaan kasi sila yung minsan nawawalan ng pag-asa. Sila yung nawawalan ng hope. Yung nawawalan sila ng pag-asa. Pangalawa, at nawawalan sila ng inaasahan. Pero kapag ikaw ay nagkaroon ka ng pag-asa, kaya nga po tayo ay amazing hope. Pagkakaroon natin ng pag-asa, ang ating motivation ng ating Panginoon, nag-i-involve ito, yung pagbibigay natin ng trust,
ng ating faith and reliance natin sa ating Panginoon. Paanong trust? Kasi pag place natin ng trust sa ating Panginoon, ang ibig sabihin yan, naniniwala tayo sa karunungan ng ating Panginoon na alam niya ang ginagawa niya sa ating buhay. We have placed in this kind of situation at masasabi mong alam ni Lord ang kanyang ginagawa because I have relationship with God. Alam ko hindi ako pababayaan ni Lord. Pag sinabing faith, isa sa mga aspeto ng hope, naniniwala tayo na nag-i-exist ang Panginoon at nag-i-exist yung kanyang pangako at kaya niyang gumawa ng mga milagro sa ating buhay. And dahil meron tayong hope sa ating Panginoon, tayo ay nagtitiwala at nananampalataya. At yung ating perspective, listen, the moment na ang reliance mo sa Panginoon, yung perspective mo, naiiba kasi yung hope mo wala sa tao, yung hope mo wala sa feelings, o yung hope mo wala lang basta sa mga negative na naiisip mo. Yung hope mo ay nakadepende sa katotohanan na niligtas ka ng ating Panginoon at mahal ka ng ating Panginoon. Pangalawa po, ano po yung una? Don't lose hope. To wait for God expectantly means don't lose hope. To wait for God expectantly means, point number 2, don't give up. Pwede bang pakitype sa comment section? Don't give up. Ito pong Psalm na meron po siya sa kanyang kalooban. Remember na ang Psalm, iba po siya sa mga writings ng epistle, pastoral letter. Ang Psalm po ay isinulat ng mga psalmist para ma-express nila yung kanilang saloobin sa ating Panginoon. Meron po siyang kakaibang ng distress. Comment section tarry, capital T-A-R-R-Y. Pag sinabi pong tarry, ang ibig sabihin po niyan to stay longer. To stay longer than intended. Ibig sabihin, nag-e-extend pa yung gusto mo nang sumuko pero nag-antay ka pa. Yung bang 5 o'clock, ang usapan ninyo, dead. Why? Pakinggan niyo po itong maigi. Wala pong taong bobo. Naniniwala po ako, wala pong taong bio-bio. Meron pong mga tao na tamad. At bukod doon, wala rin taong bobo, pero may mga tao po na impatient. Listen, many people fail in life not by lack of intelligence. Hindi po sila walang alam, meron silang alam. Naniniwala ako lahat ng tao, magkakaiba lang yung intelligence, level of intelligence, pero meron tayong intelligence. Many people, listen to this, many people fail in life not by lack of intelligence, but by lack of patience. Imaginein mo, gagraduate na, sumuko pa. Kaya every time na meron kang pinagdadaanan sa school, huwag kang basta-basta susuko. Imaginein mo sa career, mapopromote na, sumuko pa. Sa business, magbo-boom na umayaw pa. Sa family, maaayos na umalis pa. Sa relationships, sa personal walk with God, patatawarin naman ni Lord, kaya lang na-backslide pa ulit. It's very hard. Sa ating po mga pinagdadaanan, I don't know kung ano po ang pinagdadaanan nyo. But I want you to never give up. I-type nga po ulit natin sa comment section. Never give up. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, may problema ka man sa school, may problema ka man ngayon sa career, may problema ka man ngayon sa business, may problema ka sa family, may problema ka sa relationship, kakarag-karag yung relationship mo with Jesus, gusto mo nang sumuko, gusto mo na mag-backslide, gusto mo nang lumayo, gusto mo na, ayaw mo na mag-pray, ayaw mo na, lalayo ka na sa life group, lalayo ka na sa church, lalayo ka na sa pagdi-devotion, lalayo ka na sa pagti-train. No, never give up. Tandaan po ninyo, huwag kang susuko. Yung iba sa atin, pasuko na ngayon, huwag kang susuko. Huwag mong isusuko yung pangarap mo. Huwag mong isusuko yung relationship mo sa ating Panginoon. It's very hard. Kasi gusto kang mapabagsak ni Satan. Gusto kang talunin ni Satan. Pero kapag ikaw nag-aantay ka sa Diyos, sa kilos ng ating Panginoon, it's very hard to beat the person who won't give up. Listen, if you don't give up on something you truly believe, you will always find a way.
Why? Because God is always finding a way for you. I don't know kung ano yung mabigat mong pinagdadaanan ngayon, pero gusto ko sabihin sa'yo, huwag kang susuko, konting tiis pa. Pinagdadaan mo financially, konting tiis pa. Type sa comment section, konting tiis pa. Hindi pa kayo okay sa family, konting tiis pa. Hindi mo madala sa church yung family mo, konting tiis pa, konting prayer pa. Luhod pa, pray pa, serve pa kay Lord, worship pa kay Lord. Never, ever, ever give up. Lalong-lalo na kung alam mong pinagagawa sa'yo ng Panginoon itong mga bagay. Sabi ng Bible, why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God, for I will give thanks to my God for saving intervention. Ano po yung una? Wait for God expectantly. Don't lose hope. Don't give up. Pangalawa, praise God confidently. Kanina, antayin mo si Lord expectantly. Ngayon naman, puriin mo si Lord confidently. Perhaps, one of the fascinating part nitong Psalm 42 ay yung ending. Sabi ng psalmist, dineclare niya, kahit na hindi ko naintindihan itong pinagdadaanan ko, feeling ko rejected ako, feeling ko oppressed ako, feeling ko depressed ako, papupurihan ko pa rin si Lord. For I will yet praise Him. For I will give thanks to my God. Dumating po ba sa punto ng buhay nyo na hindi nyo na nauunawaan kung ano nangyayari sa buhay ninyo? Imagine mo, katatapos lang ng isang problema, may problema na naman. Yung iba naman, habang may problema, may dagdag pang problema. Yung para bang kasabihan natin mga Pinoy na naghalo ang balat sa tinalupa para kang sinakluban ng langit at lupa. Sa mga bad news na pinagdadaanan nyo, listen, even though na meron ka mabigat na pinagdadaanan, para hindi ka mag-meltdown, para hindi ka maalipin ng depression mo, sa spiritual side, you need to praise God confidently. Now, malaking katanungan, how to praise God confidently? Number one, praise God for who He is. Purihin natin ang Diyos kung sino siya. Sabi ng Bible, for I will give thanks to my God. Pakitype sa comment section, my God. Uy, isa yan sa pinaka mapangahas na statement, ha? Kasi hindi naman lahat anak ng Diyos eh. Lahat nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng creation ng Diyos ay anak ng Diyos. Now, I want you to realize na yung pagpipraise natin sa Kanya ay may dalawang components. Una, respect. Pangalawa, relationship. Ulitin ko, praise should have the components of respect and relationship. Bakit ako confident sa pagpupuri ko kay Lord? Una, nire-respeto ko siya, tapos may relationship kami. Bakit pa? Bakit ka confident sa pagpupuri kay Lord? Una, kasi Diyos siya. Pangalawa, Diyos ko siya. Di ba isa sa mga pinakamasarap na mapakinggan, yung, di ba yung mga nagka-girlfriend na dito, tsaka yung mga kinasal, simula ngayon, I can call you mine. Yan! Di ba yung una kang kinilig? I can mine. Di ba yung iba ang tawagan nila, yung iba baby, yung iba bing. Pero iba tawagan nila, mine. Hi, can I call you mine? Di ba? Sarap ng feeling. It's a privilege na pag-aari na ang puso ko ng isang lalaki o ng babae. Sa relationship yung tao sa tao. Pero ito mabigat. Relationship ng Diyos at ng tao. Bakit kinakailangan ko siyang purihin? Bakit ako confident? Bakit kahit may matindi akong pinagdadaanan, kahit depressed ako, pwede pa rin ba akong magpuri? Yes. Kahit depressed ka, kahit may cancer ka, kahit mayroon kang kabigatan na pinagdadaanan, kahit bigat na bigat ka na, ang dami mong worries, kahit ang dami mong problema sa school, sa family, sa career, sa business. Listen to this. You can still praise God confidently because of who He is. Pangalawa, praise God for what He can do. Yung Diyos po na pinaglilingkuran natin, hindi po ito Diyos na gawa-gawa lang ng tao o ng imahinasyon ng mga tao. Hindi ito yung Diyos na nakikita natin sa pader, sa puno. Hindi ito yung Diyos na nakikita natin kung saan-saan lang. Yung Diyos na ito, by the way, I just wanna remind you, yung Diyos na ito may proven track record na. Yung Diyos na ito, siya yung track record. Just look at the air. Just look at the mountains. Look at the nature. Tignan mo ang pagkakagawa sa katawan mo. Skeletal system.
may muscular system ka. Sa babae, may reproductive system. You see, ang ganda ng pagkakagawa ng Diyos sa tao. Ang ganda ng pagkakagawa ng Diyos, may ecosystem. Merong solar system. Yun ang track record niya. At matindi pa nun, nagpo-provide pa siya ngayon ng hangin. At magpo-provide pa siya ng langit kapag ka ikaw ay nagtiwala sa kanyang anak na si Jesucristo. Bakit confident ka dapat magpuri kay Lord kahit depressed ka? Kahit may pinagdadaanan ka? Praise God for what He can do. Sabi ng Bible, you will again be able to praise Him, your God, the one who will save you. Mga kapatid, ang Diyos po natin na pinaglilingkuran at pinag-uusapan ngayon, kaya makinig kang maigi, ang ganda nito. Listen to this, catch this. Yung Diyos po na pinaglilingkuran natin ngayon ay Diyos na nagliligtas. Hindi lamang siya nagliligtas ng ating mga kaluluwa, given the fact that God already saved our souls from eternal punishment from hell. That's a great message. Kaya lang minsan nakakalimutan natin, kung kaya ka ngang iligtas ni Lord laban sa impyerno, edi kaya niya niyang iahon yung pag-aaral mo. Kaya ka niya rin bigyan ng maayos na trabaho. Kaya ka niya rin bigyan ng negosyo. Kaya niya i-provide para sa family mo yung pangangailangan nyo. Kaya ka niyang bigyan ng mapapangasawa. Kaya niyang ayusin yung relationship mo sa iba mong kapatid. Why? God can save a broken relationship. God can save a broken family. God can save a failing marriage. God can save a dying business. God can save a failing career. God can save your failing grades. Basta susunod ka lang. Papurihan mo ang Panginoon, hindi lang dahil Diyos siya, kundi meron siyang kayang gawin sa buhay mo. Are you depressed? Are you discouraged? Let me tell you this. Praise God confidently. Sino dito makakapagsabi sa umaga, hapon, tanghali, madaling araw na ito, na kahit anong pinagdadaanan ko, I'm still gonna praise God. Look at me in the eye. Praising God is not just about your emotion. Praising God is a commitment that whatever happens to me, whatever happens to my finances, to my school, to my business, to my work, to my family, I'm still gonna praise God no matter what. Whether maging maayos man ang negosyo o hindi, I'm still gonna praise God. Gumaling man ako sa depression, sa cancer, o sa ngayon hindi pa, I'm still gonna praise God confidently. Kasi ang pagpupuri mo kay Lord ay hindi nakabase sa sirkumstansya mo. Nakabase ito sa kung sino siya at sa kung ano kaya niyang gawin sa buhay mo. Maybe right now, God is testing you. Ito bang taong ito, papupurihan pa rin ba niya ako kahit na may matindi siyang pinagdadaan ng problema? Are you still gonna praise God confidently even though you are facing different kinds of trials in your life right now? If your answer is yes, purihin ng Panginoon, palakpakan si Lord sa buhay mo. Pwede ba mag-type tayo ng praise God confidently? Type nyo sa comment section, I'm gonna praise God confidently. Sino dito magsasabi kahit anong pinagdadaanan, papupurihan ko pa rin ang aking Panginoon? Pangatlo and lastly, verse 6. My soul is despair within me. Sa ibang version, depressed. Therefore, I remember you from the mga sa praise God confidently. Pangatlo po, type that in the chat, remember God honestly. Alalahanin mo naman si Lord. Pakitype sa comment section, honestly. Kailangan malinaw muna sa'yo na kinakailangan mo talaga ng tulong ni Lord. Ulitin ko, kailangan mo muna malinaw muna sa isip at sa puso mo, convince ka na kinakailangan mo ng tulong ni Lord. Bakit? Let me give you an example. Hindi mo iinumin ang isang gamot
ang isang medicine, kung hindi ka convinced na kailangan mo tong inumin at hindi ka convinced na may sakit ka, kapag ka convinced ka na may sakit ka, you will search and you will find and you will ask for help. That's why ito yung sinasabi ko po sa inyo ngayon. Ang mga taong lumalapit sa Diyos, sila lang yung umaamin na kinakailangan ko ng Diyos. Kaya number one, be honest with yourself. Type sa comment section, be honest. Be honest with yourself. Sabi ng Bible, my soul is despair within me. Yan, sabi ng NASB, ng NASB. Pero sabi sa NET, sa binasa nating version kanina, I am depressed. Kaya isa sa mga pinaka-importanting bagay na dapat po nating matutunan sa Christian life, yes, huwag kang magsisinungaling sa iba. Kadalasan sa atin, na-overcome natin ito. Yung white lies, brown lies, uh, violet lies, parang kanin lang, Pero isa sa mga tao na napagsisinungalingan natin ay ang ating sarili. Minsan sinungaling tayo sa ating sarili. Minsan in denial tayo. God, you see, sometimes isang hakbang na lang papunta ng langit, hindi pa nakapunta. Bakit? Because of in denial. Sinungaling tayo na hindi natin kailangan pero kailangan naman talaga natin ng tulong. Kaya yun po yung goal ng coaching, yun po yung goal ng pastoring na nasasabi natin sa tao na kailangan mo ng Diyos. At kung minsan ang pumipigil sa atin, the funny thing is, kung minsan kailangan na natin pero ayaw pa natin aminin. Why? Because of our pride. Pangalawa, because of our ego. Listen to this. Our pride and ego prevents us from seeing the truth, hearing the truth, and accepting the truth. Ulitin ko po. Our pride and ego, yung pride, yung yabang daw natin, ang nagpe-prevent o pumipigil sa atin para makita natin ang katotohanan, marinig natin ang katotohanan, at tanggapin natin ang katotohanan. Accepting it as true. Ang pinakamahirap na tao na kumbinsin minsan sarili natin. Patuloy tayong namumuhay sa kasinungalingan. Sinishare na paulit-ulit ni pastor ang katotohanan ng daan papuntang langit. Ang ego natin, di, kaya ko yan. May religion ako. Huwag mo na ako i-invite. Pangalawa, namuhay naman ako ng mabuti. Nagsisimba naman ako kung minsan. Mas mabuti ako kaysa sa iba. You see? That's pride. Dito. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is more deceitful than all else. And it is desperately sick. Desperately sick. Who can understand it? Sino pa ba makakaunawa dyan sa matinding karamdaman ng puso natin na pride? Na mandaraya tong emotion natin. Sino nakakaunawa? Eh di yung gumawa. Nakurap lang talaga ng kasalanan. You see? Listen to this. When we are honest with ourselves, we make better decisions. Kapag ka nagiging honest ka na kinakailangan mo talaga ng Diyos, kinakailangan mo ng tulong ng Diyos, kinakailangan mo ng tulong ni Jesus, kailangan mo ng tulong ng ibang tao, kasi si Lord tumutulong sa iyo sa pamamagitan ng mga tao din. Kailangan mo ng pastor, kailangan mo ng advice, kailangan mo ng prayer, kailangan mo ng community, kailangan mo ng life group, kailangan mo ng coach, mentor, disciple, o discipler. When you are honest with yourselves, that's the moment you will have better decisions. Evaluate po natin yung ating buhay. Are we making better decisions? Kung hindi, baka hindi pa tayo honest sa ating mga sarili. Ano po yung una? Be honest with yourself. Pangalawa po, be hungry for God. Pakitype sa comment section na hungry. Sino dito nanonood ngayon, naka-attend ka ngayon, gutom ka na. Kaya lang, bilisan mo na mag-preach, pastor, gutom na ako. Physical yun. But what I am talking right now is spiritual hunger for God. I am depressed, so I will pray to you. Depressed ako, hindi ko pinagkakaila. I need to be honest. Depressed ako, may problema ako, may sakit ako, may karamdaman ako. So I will pray to God while in the region. Perhaps,
Isa sa mga grieve nito o pinagdadaanan nito, yun nga, sabi nga ng sinabi ko kanina, sabi ng mga scholars at sa ayon sa aking pag-aaral, malayo kasi siya sa Jerusalem. Kaya down na down siya. He was exiled. Now listen, importante na kapag may pinagdadaanan ka, gutom ka pa rin dapat kay Lord. Saan ang appetite mo kapag may problema ka? Bigyan ko example. A hunger for God, sabi ni John Piper. Sabi niya, our appetites dictate the direction of our lives. Kapag ano appetite mo, gusto ko na karne, malamang sa karnihan ka pupunta. Gusto ko ng gulay, malamang sa gulayan ka pupunta. Gusto ko ng malansa, malamang isda, sa wet market ka pupunta. Gusto ko ng bread, malamang sa bakery ka pupunta. Kung saan ang appetite mo, andun ang direksyon ng buhay mo. Pakinggan maigi. Kung nakikrave ka kay God, dapat nandun ka sa place kung saan na ipipreach si God. Prayer meeting, life group, Lord's Day, devotion training. Ang tanong, are you still craving for God? Are you still craving for God's word? Sabi niya, whether it be the cravings of our stomachs, physical, the passionate desire for possession or power, carnal, or the longings of our spirits for God. But for the Christian, the hunger for anything beside God can be an arch enemy. Kapag ka hindi ka nagutom kay Lord, kapag ka hindi ka na nagde-desire ng salita ng Diyos, baka ibang salita na ang dinedesire mo. Kapag ka hindi ka na nagde-desire ng fellowship sa fellow believer mo, baka ibang fellowship na gusto mo. While our hunger for God and Him alone is the only thing that will bring victory. You want to have victory over spiritual life? Then be hungry for God. Kung hindi ka papayag paggising mo, devotion na God, hunger for God. Kaya magtaka ka, pagka ang isang Christian hindi na nagugutom. Dalawa lang yan. Pag wala nang gana kumain, pakitype sa comment section, dalawa. Dalawa, come on, type sa comment section. I have observed for the past 15 years, of my full-time ministry, dalawa lang natutunan ko. Kapag ka ang isang tao, wala ng hunger, wala ng desire para kay God sa kanyang word, dalawa lang. Either may sakit spiritually o patay na spiritually. Kaya kapag ka wala ka ng desire mag-devotion, dalawa yan. Baka may sakit ka na spiritually, dumadaan ka sa spiritual dryness, o patay ka naman na talaga spiritually. Wala na. Hindi na makakonect yung relation, yung spirit mo sa spirit ni Lord kasi patay ka na. That's why magtaka kapag hindi ka na nagde-desire sa word, hindi ka na nagde-desire mag-pray, something is wrong. Kaya importante po yung ating desire for God. Sabi ng Bible, listen to this, tignan mo sa verse 6. I am depressed, so I will pray to you while in the region of the upper Jordan. Now listen, pakitype nga sa comment section yung so, yung SO, at saka yung type sa comment section yung while. Diba na napaka-importante na crucial lang action after ng acceptance. What's the word? Action. What's the other word? Acceptance. In-accept niya na eh. I am depressed. O, inamin mo. Tapos, wala ka namang ginawa. I am depressed, so I will kill myself. So, I am depressed, so I will drink more alcohol. Walang pinagkaiba yan sa mga pinagdadaanan natin problema. May problema ako sa pera, so I will go to Bombay. May problema ako, so I will sinaktan ako, mananakit din ako. Dahil binasted ako, mambabasted din ako. Niloko ko, lolokohin ko rin yung next relationship ko. Sinaktan ako, mananakit ako. So, I will pray. May pinagdadaanan ka na nga, hindi ka pa nagpipray. May pinagdadaanan ka na nga, hindi ka pa rin nakikipag-usap kay Lord. May pinagdadaanan ka na nga, hindi ka pa nagpapapray. May pinagdadaanan ka na, hindi ka pa nagla-life group. May pinagdadaanan ka na, hindi ka pa umati ng church. May pinagdadaanan ka na nga, yun na nga eh. The more na may pinagdadaanan ka, the more dapat lumalapit ka. May pinagdadaanan ka na, hindi ka pa nagdi-devotion. Crucial ang action after mo ng acceptance. Gagante o hindi? Susuko o hindi?
You see? Again, our appetite dictates the direction of our lives. Meron ka nang pinagdaanan, ano pang gagawin mo? May pinagdadaanan, lalapit sa Diyos. May pinagdadaanan ako sa school, huwag ka na lumayo kay Lord. Yung iba, nagka-problema sa school, nagka-problema sa career, sa business, sa family, sa relationship, nagka-problema sa relationship kay Lord. Imbis na lumapit, lalo pang lumayo. Eto matindi. I am depressed, I am ng Psalms chapter 42, verse 5 through 6. Why are you down? Or why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God, for I will again give thanks to my God for His saving intervention. Marami na po akong na-counselan na tao na dumaan po sa depression, discouragement, paghihiwalay. Pero isa ito sa lagi kong sinishare sa kanila. Yes, okay makipag-usap ka kay Lord. Okay yun ha. That's the best thing. Pangalawa, okay din makipag-usap ka sa pastor. Every time na may pinagdadaanan ka, talk to yourself. Hindi ka baliwan yun. Ayun, no, kinakausap niya yung sarili niya. The psalmist is speaking to his emotion. Sabi niya sa isip niya, oo, depressed ako, may pinagdadaanan ako, pero sinasabi ko, depressed ka, pero manalangin ka. Always preach to yourself. Tandaan mo, if you don't preach to yourself, Satan will preach to your emotion. The psalmist is not allowing his emotion to dictate his mind. Yes, may pinagdadaanan ako, pero magpipray pa rin ako, magpupuri pa rin ako, mag-aantay pa rin ako sa kilos ni Lord. We should not allow our emotions to get the best of us and to control our lives. Yes, I am depressed. Yes, I am discouraged. Yes, I have a problem. But still, I will depend and I will pray and draw near to God. Listen, what's the greatest blessing na pwede nating ma-achieve ngayon? Our greatest blessing is dumating na sa ating buhay. Our greatest blessing is the moment na tayo ay nagkaroon ng manliligtas. Let me close with this. Si Jesus Christ ang dapat ang magpupuno sa buhay mo. Gutom ka, spiritually, si Lord ang magpupuno niyan. Why? Ask me why. Type that in the chat. Why? Because Jesus is the bread of life. Since Jesus is the bread of life, Jesus Christ is the one who can satisfy your soul. At hindi lang yun, uhaw na uhaw ka na sa buhay, baka spiritually uhaw yan. Only Jesus can quench the thirst of your soul. Why? Because Jesus Christ is the living water. Na kay Jesus Christ na ang lahat ang solusyon. I pray na lagi kang mauhaw sa presensya, sa salita, magutom ka sa relationship mo kay Lord. Para the more kang nagugutom, the more kang nafe-feed ng bread of life na si Jesus at ng living water na si Jesus Christ. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this moment. I pray, Lord, na naman po yung mga pinagdadaanan namin ngayon, help us to be determined to move on and to do something to make ourselves better than yesterday. To make ourselves better, to make ourselves more like Jesus. God, ano man ang pinagdadaanan namin, allow us to realize and to remember that our greatest model, Jesus, also experienced discouragement and down moments sa buhay niya dito sa mundo. But instead of murmuring, instead of doing bad things, instead of bashing other people, na hindi naman talaga niya magagawa, pero sa side namin, pwede namin magawa yun. Instead of doing anything, instead of doing mga ibang bagay, ang ginawa ni Jesus Christ ay yung bagay na mapapalapit siya lalo sa Ama. Mga bagay na nag-glorify ang Ama. Listen, mga anak, mga kapatid, I know may pinagdadaanan pa ngayon.
But please, sa mga depressing, discouraging, down moments mo, kagaya ni Jesus, do the right thing. Always stay closer to our Father in heaven. Kung feeling mo malayo ka sa Lord at wala ka pang relationship, why don't you consider surrendering your life to Jesus right now? Surrender your life. Sabihin mo lang, Lord, I acknowledge you as my Lord and Savior. Surrender my life. And from now on, I'm gonna follow you. Lord, mag-i-stay ako sa church na to. Hanap ako ng life group sa church na to for me to grow in your knowledge and in your grace. Salamat po, Panginoon. I pray that you restore me. I pray that you heal me and provide for my needs. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Type ulit sa comment section, I am blessed. If you are blessed, type that in the chat, I am blessed. See you po next week. At habang ako po ay nagpapaalam, you know what to do. Tayo po makikita po natin dyan sa ating screen yung ating ways to bless our church. Let's give our best to God. Let's give our best to Jesus. Let's give not just our money, but our hearts to Jesus. God bless.